What is up mga paps and welcome back. For today's video is ituturukan po sa inyo kung paano nga ba makuha ang pera sa inyong GCash account na na-hold or na-suspend dahil nga po hindi ito na full verify in the last 12 months from the day nung nag-register kayo sa GCash. Ginawa ko po yung video na ito mga paps dahil marami pong nababasa sa comment section ng ating mga previous video about this case. And marami din pong nagme-message sa aking FB page and nagtatanong kung paano nga ba masusolusyonan yung ganitong GCash issue. So I decided to make this video para mag-guide kayo and para ma-update na rin kayo mga paps. But before we continue this tutorial mga paps, kung bago pa lang sa aking channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi ka pong updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara simulan natin to. So ang first step natin mga paps is pupunta lang tayo sa Chrome or any browser po na available sa ating mga phone. Then dito po search lang natin yung GCash Help Center. Then punta lang po tayo dito sa GCash Help Center. Then kapag nakapasok na kayo sa GCash Help Center website, then dito po sa type a keyword to find article, search lang natin yung how do I claim my money from suspended GCash account. Search lang natin yan mga paps. Then hanapin lang po natin dito yung how do I claim my money from a suspended GCash basic account. Punta lang tayo dyan. Then dito po scroll down lang natin. Then click lang natin tong if you have an existing or new GCash account. Then dito po makikita yung steps. Yung first step po natin dito is gumawa ng new GCash account na nakapangalan din sa inyo. And make sure po na i-full verify dito. Yung full verification process po is nagtitake up to 3 days. Kung hindi nyo pa po alam yung tamang pagpa-full verify ng inyong GCash account, meron din po ang tutorial about that. Ilalagay ko na lang din po sa description box para po may access kayo sa video na yon. Ngayon nga mga paps, after natin makagawa ng new GCash account and once fully verified na ito, ang next step po is mag-prepare ng valid ID na accepted for verification. Tsaka yung selfie with the valid ID. Then lastly is kailangan po natin mag-submit ng ticket to retrieve our funds. Ngayon, click lang natin tong submit a ticket to retrieve our funds. Then dito po is may fill outan lang tayong form. Ilalagay lang po natin dito yung ating email address na registered sa ating GCash account. Then yung ating GCash registered full name. Then select nyo lang yung country kung saan kayo nakapag-register ng GCash account. Then syempre yung ating mobile number. Yung mobile number na yun mga paps is yung mobile number ng inyong new GCash account. Then dito naman sa old GCash mobile number, dito nyo naman ilalagay yung GCash number nung na-hold or na-suspend na account. Dito naman sa transfer to fully verified GCash mobile number, ilalagay nyo lang po dito yung inyong new GCash mobile number. Then after that, need lang natin ilagay yung ating date of birth. And dito naman sa what was the email registered to your old account, syempre ilalagay lang natin yung email address na register sa na-hold na account. Then after that, click lang natin tong mga box mga paps para ma-check. Yan, lahat yan. Then dito naman sa please share what happened or add other information about your concern, pwede nating ilagay yung ganito. My GCash basic account was put on hold due to dormancy or deactivation. So same lang yan mga paps. Then Tuldoc, I just want to retrieve my funds from this account. Please help me to do it. Thank you. So pwede nyong gayahin yan mga paps or pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. Then after that, dito naman sa upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern, dito naman natin i-add yung picture ng ating valid ID tsaka yung selfie with the valid ID. Click mo lang tong add file or drop files here, then media picker. Then mariredirect na po agad tayo sa album. Then select nyo lang po yung picture ng inyong valid ID tsaka yung selfie with the valid ID dito. Ngayon mga paps, after natin ma-upload yung mga files na yon, click lang natin tong submit. Then after po natin makapag-submit ng ticket, is need lang natin i-monitor yung ating Gmail dahil dun po magre-response si GCash para i-update tayo about sa status ng ating concern. Tutulungan po nila tayo para ma-address yung ating concern and maaaring magbigay pa ng iilang mga steps na kailangan gawin. After few minutes, pwedeng mag-email si GCash ng ganito. Sinasabi dito, I am now processing the transfer of funds to your new account. For updates, we will email you within 2 business days. So ngayon mga paps,
Once na naka-receive na tayo ng ganitong email, ang need na lang po natin gawin is maghintay ng 2 business days para makomplete yung process ng transfer of funds. So, ganun lang po siya gawin. And siguro po hanggang dito lang po ang video na ito. Sana kahit papano is nakatulong. And kung may mga tanong kayo and hindi nyo naintindihan sa video tutorial natin, you can contact me sa aking Facebook page. Nasa description box yung link. Message nyo lang po ako doon para mag-guide ko po kayo and pwede po kayong mag-request ng topic na pwede natin gawa ng video tutorial. And once again, hanggang dito lang ang video na ito. Have a nice day, thank you, and goodbye. Peace out.